Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Kuya Rico, mahina ang boses ni Mira, mapang-akit, halos isang bulong. Nakaupo siya sa gilid ng sofa, nakaangat ng bahagya ang isang tuhod, kita ang makinis niyang hita. Sa loob ng bahay mag-isa lang sila. Tahimik lang, walang istorbo. Ang bait mo kasi kaya siguro ang sarap mong mahalin. Bulong niya, habang marahang nilalaro ang daliri sa gilid ng baso niya. Mabilis na lumunok si Rico. Mali ito. Pero bakit parang hindi niya kayang umiwas? Si Mira ay palaging mapaglaro, maarte at sanay sa atensyon ng mga lalaki. Hindi siya nahihiya sa tingin ng iba. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang pagtingin ng mga mata ng kalalakihan. Sanay siyang hangaan, sanay siyang hangarin, pero nang maghiwalay sila ng boyfriend niya, iba ang naramdaman niya. Hindi ito lungkot kundi kawalan. Parang biglang humina ang spotlight na palagi niyang kinagisnan. Parang may kulang. At hindi niya inakala na sa bahay mismo ng kapatid niya, makikita ang atensyon na hinahanap niya. Habang si Rico naman ay isang tahimik na lalaki. Hindi siya tulad ng mga lalaking dati niyang nakasama. Mga lalaking maangas, maporma, at palaging may matatamis na pangungusap. Pero iba si Rico. Madalas tahimik siya, pero mararamdaman mo ang pag-aalaga niya sa kilos niya. Kahit hindi siya matatas sa pagpapakita ng emosyon, halata sa bawat galaw niya ang malasakit. Kahit hindi siya nagsasalita, siya ang laging nauunang kumilos para siguraduhing maayos ang lahat. Kapag kumakain sila, palaging siya ang huling kumukuha ng ulam para siguruhing busog na ang lahat. Kapag may kailangang buhatin, kahit hindi siya inuutusan, kusa siyang tatayo para tumulong. Kapag malamig ang gabi, tahimik niyang ilalagay ang isang kumot sa balikat ng kung sino mang nakatulog sa sala. Hindi siya sweet sa salita, pero sa kilos niya, ramdam mong mahalaga ka. At iyon ang lalong humatak ng pansin ni Mira kay Rico. Sa una, laro lang. Malalambing na biro, kwela at pabirong tuksuhan, pagsasabi ng, Kuya Rico, ikaw na lang kaya mag-alaga sa akin? Kasabay ng isang makulit na ngiti. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Mira na may kakaibang dating si Rico sa kanya. Hindi niya ito dati tinitingnan sa ganoong paraan, pero ngayong nasa iisang bubong sila, iba na ang nararamdaman niya. Iba na ang epekto ng pagiging tahimik at maalaga ni Rico sa kanya. Nahuli niya minsan si Rico na nakatingin sa kanya habang inaayos niya ang kanyang buhok. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad nitong iniwasan ang tingin at kunwaring nagbukas ng TV. Tuwing maglalakad siya palabas ng kwarto suot ang kanyang maikling shorts, ramdam niyang pilit siyang iniiwasan ni Rico. Pero bakit parang lalo siyang naku-curious? Minsan, habang nasa kusina, inabot niya kay Rico ang isang baso ng tubig. Sa isang segundo, nagdikit ang kanilang mga daliri. Isang segundo lang, pero parang may kuryente siyang naramdaman. Hindi lang siya ang nakakapansin nito. Pati si Rico, naiilang na rin. Isang umaga, pagkatapos maligo ni Rico, lumabas siya ng banyo na may twalyang nakapulupot lang sa bewang niya. Habang pinupunasan ang kanyang basang buhok, napadaan siya sa dining area kung saan nakaupo si Mira, nagkakape. Napatitig si Mira. Napansin niyang mas maayos pala ang katawan ni Rico kaysa sa inaakala niya. Napangiti siya. Kuya Rico, wow ha, hindi ko inasahan yan, biro niya. Sabay kagat sa labi. Napalunok si Rico. Ano na namang kalokohan yan, Mira? Wala lang. Ang sarap mo palang tingnan kapag bagong ligo. Bulong niya bago sumipsip ng kape, hindi inaalis ang tingin sa katawan ng bayaw niya. Napakamot si Rico ng batok, pilit na umiwas ng tingin. Kalokohan mo talaga, pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilang mapangiti. At doon nagsimula ang tukso. Hindi iyon ang huling beses na nagkasulyapan sila ni Mira. Kapag nag-aabot siya ng plato, sinasadya ni Mira na mas hawakan ang kamay niya ng mas matagal. Kapag may palabas sa TV na tungkol sa mag-asawa o pagtataksil, bigla siyang titingin kay Rico at ngingiti.
Kapag napapalapit siya kay Rico sa dining area, sinasadya niyang idikit ang kanyang tuhod sa kanya na parang wala lang. Pero ang pinaka-kinatatakutan ni Rico, napapansin niya ang sarili niyang unti-unting bumibigay. Isang gabi, naiwan silang dalawa sa bahay. Si Lani, gaya ng madalas, ay abala sa trabaho at hindi makakauwi agad. Si Mira, nakahiga sa sofa, nakataas ang isang paa, hawak ang kanyang telepono, habang si Rico naman ay tahimik na nanonood ng TV. Pero ramdam nilang may bumibigat sa hangin. Kuya Rico, alam mo ba? Bulong ni Mira habang nilalaro ang kanyang baso ng alak. Minsan iniisip ko, bakit may mga bagay na hindi natin pwedeng piliin? Tumingin si Rico sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tumingala si Mira, nakangiti pero may lungkot sa mata. Wala lang. Naiisip ko lang kung minsan may darating sa buhay mo na hindi mo inakalang hahanap-hanapin mo. At doon, nagtagalang tingin nila sa isa't isa. Sa isang segundo, parang wala ng ibang tao sa mundo. At doon, sa gabing iyon, nagsimula ang isang lihim na hindi na nila mababawi. Mula ng gabing iyon sa sala, hindi na nawala sa isipan ni Rico si Mira. Kahit anong iwas niya, kahit pilit niyang binabalik ang sarili sa pagiging bayaw nito, may bumubulong sa kanyang isipan na hindi niya dapat maramdaman ang ganito. Ngunit paano kung ang tukso mismo ang hindi lumalayo? Tuwing magkasalubong sila ni Mira sa bahay, iba ang pakiramdam niya. Kung dati ay simpleng ngiti lang ang ibinibigay nito, ngayon ay may kasamang landi, may pag-aakit. Hindi na lang ito basta biro. Minsan, habang nag-aalmusal silang tatlo kasama si Lani, ramdam ni Rico ang palihim at marahang pagdampi ng paa ni Mira sa kanyang binti sa ilalim ng mesa. Bigla siyang napatigil sa pagsubo. Kuya Rico, okay ka lang? Para kang nabilaukan. Tanong ni Mira, may bahagyang nangiti sa labi. Hindi siya makasagot. Alam niyang sinadya ni Mira ang ginawa nito. Alam niyang gustong makita ni Mira kung hanggang saan siya makakatiis. Isang gabi, dumating si Rico galing trabaho. Pagod siya, gusto lang niyang magpahinga. Ngunit pagpasok niya sa bahay, nasalubong niya si Mira sa sala, suot ang isang manipis na pantulog. Nakaupo ito sa sofa, nakaangat ang isang paa habang may hawak na baso ng alak. Nang makita siya, agad itong ngumiti. Kuya Rico, gusto mo bang uminom? Masarap ito, pampatanggal ng stress. Alok ni Mira habang iniikot ang alak sa loob ng kanyang baso. Sumiling si Rico. Wag na, Mira. Pagod ako. Ngunit hindi siya natinag ni Mira. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hawak pa rin ang baso. Sige na, isang baso lang para mawala ang pagod mo. Amoy ni Rico ang halimuyak ni Mira. Malapit ito sa kanya. Halos magdikit na ang kanilang balat. Mabilis siyang umatras. Pilit na iniwasan ang tukso. Mira, huwag ka nang ganyan, mahina niyang sabi. Pilit na hindi tumitingin sa katawan ng dalaga. Ngunit sa halip na lumayo, lalo pang lumapit si Mira, inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Rico. Kuya Rico, natatakot ka ba? Napalunok siya. Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Mira sa kanyang balat. Napapikit siya sandali, pilit na nilalabanan ang sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang mahulog sa tukso, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Si Lani. Napabalikwas si Rico palayo kay Mira. Si Mira naman, tila walang nangyari, ngumiti kay Lani na parang isang inosenteng kapatid lang na nag-aalok ng alak. Lani! Nandito ka na pala, bati ni Mira habang naglalakad pabalik sa sofa. Hindi na malaya ni Lani ang nangyari, pero si Rico, ramdam niyang muntik na siyang bumigay. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagpa siya si Rico na umiwas kay Mira. Lagi niyang sinisiguradong hindi sila nag-iisa sa isang silid. Pero tila lalo itong nagiging laro para kay Mira. Isang gabi, habang inaayos ni Rico ang isang ilaw sa balkonahe, lumabas si Mira, may dalang alak, suot ang isang maiksing damit, pangtulog. Tahimik itong naupo sa isang tabi at pinanood siya. Kuya Rico, gusto mo bang ako na lang ang tumulong sa'yo? Tanong niya malambing, may bahagyang landi sa boses. Hindi sumagot si Rico. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa, pilit na hindi pinapansin ang presensya ni Mira. Ilang sandali pa, naglakad si Mira papalapit, tumayo sa likod niya. Hindi ka ba napapagod? Aniya, sabay dampi ng kamay sa balikat ni Rico. Napatigil siya. Ramdam niya ang lambot ng kamay ni Mira.
Ang init nito. Sabi nila, masarap daw ang masahe ko. Bulong niya, halos idinidikit ang bibig sa tenga ni Rico. Nanigas ang katawan ni Rico. Mira, tama na. Mahina niyang sabi. Pero hindi niya magawang lumayo. Ngunit hindi na tinag si Mira. Bakit kuya? Natatakot ka ba? Mapanuksong tanong niya. At bago pa makagalaw si Rico, dumikit ang dibdib ni Mira sa likod niya. Anong ginagawa mo? Napahawak si Rico sa dingding, parang nawala ng lakas. Wala namang makakakita. Si Lani naman late na uuwi, hindi ba? Mahinang bulong ni Mira habang hinahaplos ang braso ni Rico. Biglang bumukas ang gate sa labas. Napaatras si Rico. Agad siyang lumayo kay Mira. Mira, sa halip na magulat ay napangiti. Kuya Rico, ang dali mong kabahan, biro niya sabay kindat. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may naramdaman si Rico. At si Rico, napailing siya, pero ramdam niyang may bumigay na parte sa kanya. Simula noon, nagbago ang pakikitungo ni Rico kay Mira. Pilit niyang iniwasan ito. Pero sa bawat pagkakataong nagkakasalubong sila, may bumubulong sa isip niyang bumalik sa kung anuman ang unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Sinisikap niyang itama ang sarili, ipaalala na asawa niya si Lani at na mali ang nararamdaman niya. Ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Mira, sa tuwing nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanya na may bahid ng mapang-akit ng ngiti, nakakalimutan niya kung sino siya. Gabi-gabi, habang katabi si Lani sa kama, hindi si Lani ang iniisip niya. Si Mira ang pumapasok sa isipan niya. Hindi niya alam kung mas nangingibabaw ang takot niya kaysa sa pananabik sa kung ano ang maaaring mangyari kapag hindi na siya lumaban. Hindi na lang siya ang umiiwas. Nagsimula siyang maghintay. Nagsimula siyang hanapin ang presensya nito kahit hindi niya dapat. At si Mira lalo siyang naging agresibo. 1 linggo lang ang lumipas. Sinadya niyang ipakita kay Rico na wala siyang bra habang nasa kusina, suot lang ang manipis niyang sando. Hinayaan niyang mahuli siya ni Rico sa ganoong itsura. At nang mahuli siya, imbes na mahiya, ngumiti lang siya. Gusto mong titigan ng mas matagal, kuya? Tanong niya. Doon na naramdaman ni Rico ang sagot sa tanong ni Mira. Hindi na siya natatakot dahil gusto na niyang bumigay. Simula noong gabing iyon sa balkonahe, alam ni Rico na hindi na siya dapat lumapit kay Mira. Pero paano niya iiwasan ang isang taong araw-araw niyang nakakasama? Sinubukan niyang lumayo. Binawasan ang pakikipag-usap, iniiwasan ang masyadong matagal na titigan at hindi na nagpapaiwan sa bahay kapag silang dalawa lang. Ngunit habang lumalayo siya, lalo naman siyang hinahanap ni Mira. At habang tumatagal, si Rico mismo ang nagsisimulang maghintay sa mga sandaling iyon. Hindi na lang siya umiiwas. Napapansin niya ang sarili niyang hinahanap si Mira sa loob ng bahay. Napansin niyang inaabangan niya kung kailan lalabas ito ng kwarto, kung anong suot nito, kung paano ito ngumiti. Sa bawat simpleng kilos ni Mira, may bumubulong kay Rico, ano bang ginagawa mo? Bakit mo siya tinitingnan ng ganyan? Ngunit hindi na niya kayang sagutin ang sarili niya. Dahil kahit anong gawin niya, alam niyang hindi lang pisikal na atraksyon ang bumabalot sa kanya. Hindi lang tukso si Mira. Isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang gabi, maagang natulog si Lani dahil sa pagod sa trabaho. Naiwan si Rico sa sala, hindi makatulog, pilit kinakalimutan ang nararamdaman. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mira, suot nito ang simpleng pangtulog, malayo sa mapanuksong pananamit nito dati. Tahimik itong lumapit at naupo sa kusina, naghanda ng kape. Hindi ito nagbiro, hindi nanukso. Tahimik lang. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rico ang isang ibang Mira. Hindi ka rin makatulog? Tanong ni Mira, hindi nakatingin sa kanya. Sumiling si Rico. Tumayo siya at lumapit sa kanya, naupo sa kabilang dulo ng mesa. Tahimik silang pareho. Hanggang sa nagsalita si Mira. Alam mo, hindi naman ako palaging ganito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rico, tila nag-iisip ng malalim. Anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Mira, hinipan ang mainit na kape bago ito ininom. Alam mo ba kung bakit ako mahilig maglandi? Napangiti siya ng bahagya, pero may lungkot sa kanyang mata. Kasi yun lang ang nakikita ng mga tao sa akin. Yun lang ang tingin nila sa akin. Hindi sumagot si Rico. Minsan iniisip ko, siguro hindi talaga ako pang seryosohan. Siguro pang laro lang ako. Tumawa si Mira,
Pero halata sa boses niya na hindi ito isang biro. Lahat ng lalaking dumaan sa buhay ko, gusto lang ako sa simula. Kapag nakuha na nila ang gusto nila, nawawala sila. Natigilan si Rico. Hindi niya kailanman naisip na may ganitong nararamdaman si Mira. Hindi totoo yan. Mahina niyang sabi, may magmamahal sa'yo ng totoo, Mira. Tumingin si Mira sa kanya, seryoso? Ikaw kaya, Kuya Rico? Hindi ka ba natatakot na hindi ka na rin seryosohin ni Lani? Mabigat ang tanong. Tumagos ito kay Rico na parang isang patalim sa dibdib. Kasi kung mahal mo siya, bakit ganito tayo ngayon? Bulong ni Mira, tinitigan siya ng diretso sa mata. At doon, may kung anong bumigay sa loob ni Rico. Pagkatapos ng pag-uusap nila, hindi makatulog si Rico. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Mira. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya, pero alam niyang hindi na lang ito simpleng tukso. Bumangon siya at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nang madaanan niya ang sala, nakita niyang nakaupo si Mira sa sahig. Nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Hindi siya makaalis. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero para siyang hinihila papalapit. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi ni Mira. Tahimik lang sila. Hanggang sa biglang sumandal si Mira sa balikat niya. Walang halong pang-aakit, walang mali siya. Isang simpleng sandalan lang. Sana ganito lang lagi, mahina niyang bulong. Dahan-dahang tumingin si Rico sa kanya. At nang magtama ang kanilang paningin, doon niya napagtantong hindi lang katawan ni Mira ang gusto niya. Siya mismo. Ang buong pagkatao niya. Bago pa niya mapigilan ang sarili, hinalikan niya si Mira. Walang pagmamadali, walang kasakiman, isang halik na puno ng damdamin. At sa sandaling iyon, wala nang atrasan. Mula nang mangyari ang halik na iyon, si Rico at Mira ay pareho ng hindi mapakali. Sinubukan nilang umiwas. Sinubukan nilang magpanggap na walang nagbago. Pero kahit anong gawin nila, alam nilang hindi na nila kayang lumayo sa isa't isa. Sa tuwing magkasama sila sa bahay, naroon ang tensyon. Isang simpleng tinginan, isang hindi sinasadyang pagdikit ng kanilang mga balat. Lahat ng iyon ay sapat na para mapatigil ang mundo nila. Isang araw habang nag-aalmusal silang tatlo, hindi maiwasan ni Lani na mapansin ang kakaibang katahimikan. Karaniwan ay maingay si Mira, pero ngayon ay tahimik ito, nakatuon ang tingin sa tasa ng kape niya. Si Rico naman tila hindi mapakali. Ang tahimik niyo ngayon po na ni Lani, nakangiti. May problema ba? Mabilis na umiling si Mira. Wala naman. Inaantok lang siguro ako. Ngunit kahit hindi aminin, si Lani ay nagsisimula ng makaramdam ng pagbabago. Hindi ito halata sa una, ngunit sa bawat maliit na kilos. Ang hindi maipaliwanag na pag-iwas ni Rico, ang bahagyang pag-aalangan ni Mira tuwing nagtutugma ang kanilang mga mata. Unti-unting bumibigat ang kutob niya. Napansin din niyang nagiging maingat ang dalawa kapag magkasama sa silid. Tila laging may hindi sinasabi sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaiwan si Mira sa kusina upang maghugas ng pinggan. Naiwan din si Rico. Hindi tiyak kung magtatagal o tuluyang lalayo. Ngunit nang makita niya ang pagod sa mukha ni Mira, hindi niya napigilang lumapit. Mira, lumingon si Mira, at nang magtama ang kanilang mga mata, pareho nilang alam na hindi na nila kayang itago ang nararamdaman nila. Kuya Rico, bakit tayo dumating sa ganito? Mahina niyang tanong, tila takot sa sagot. Tahimik lang si Rico, pero sa kanyang loob, alam na niya ang sagot. Dahil mahal na kita, ngunit hindi niya kayang sabihin. Dahil sa sandaling banggitin niya ito, wala nang babalikan. Malamig ang gabi. Naririnig ang patak ng ulan sa labas. Tahimik ang buong bahay, maliban sa dalawang kaluluwang hindi na kayang labanan ang isa't isa. Nakaupo si Mira sa tabi ng bintana, nakatingin sa madilim na langit. Tahimik lang siyang nakikiramdam. Hindi niya kailangang lumingon upang maramdaman ang presensya ni Rico. Naroon ito sa likuran niya, tahimik din, tila nag-aalangan. Kuya Rico, bulong niya, hindi tumitingin. Gusto mong umalis pero nandito ka pa rin. Hindi sumagot si Rico. Dahil totoo, dahan-dahan siyang lumapit, marahang umupo sa tabi ni Mira. 1 pulgada lang ang pagitan nila. Ramdam nila ang init ng katawan ng isa't isa. Ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw, hanggang sa unti-unting humilig si Mira sa balikat ni Rico. 1 sandali lang.
Isang segundo ng kahinaan, napatigil si Rico. Dapat niyang itulak ito. Dapat siyang lumayo. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Mira, hinawakan ito ng mahigpit. At nang lumingon si Mira, doon niya nakita ang hindi na nila kayang itago. Higit pa ito sa tukso. Dahan-dahang lumapit si Rico, hinayaang magtagal ang init ng kanilang hininga bago tuluyang dumampi ang kanyang mga labi sa malambot na balat ni Mira. Nagsimula ito sa marahang pagdampi, may halong pag-aalinlangan. Ngunit sa bawat segundo, unti-unting nawala ang pagdududa, napalitan ng mas malalim na damdamin. Hindi pagmamadali, hindi kasakiman, isang halik na puno ng pagsuko. Mula sa bintana, dahan-dahan silang naglakad papunta sa kwarto ni Mira. At sa gabing yon, wala nang hadlang. Sa loob ng madilim na silid, marahang bumagsak ang kanilang katawan sa kama, kapwa hinahabol ang hininga. Dumadampi ang kanilang mga daliri, nagtatagal sa bawat haplos na tila tinatandaan ang bawat sandali. Mahihinang bulong ang bumalot sa dilim. Isang pangalan, isang pag-amin na hindi na kayang itago. Mira, Rico, kasabay ng bawat dampi ng kanilang hininga, tuluyang bumigay ang natitirang pagpipigil at sa gabing iyon, nilamon sila ng lihim na hindi na mababawi. Samantalang ang dalawang lihim na nagmamahalan ay nagparaya sa kanilang nararamdaman, sila ni naman ay nagsisimula ng makaramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba. Unti-unti niyang napansin ang mga maliliit na bagay. Ang pag-iwas ni Rico sa kanya, ang paraan ng pagtingin ni Mira kay Rico, ang biglaang katahimikan sa tuwing nasa iisang kwarto silang tatlo. At habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalakas ang kanyang kutob. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga pinggan, bigla siyang nagtanong kay Rico, "Mahal mo pa ba ako?" Nagulat si Rico. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang hawak. Napangiti si Lani, ngunit bakas sa kanyang mata ang matinding pangamba. "May hindi ka ba sinasabi sa akin, Rico?" Hindi nakasagot si Rico. Ngunit sa kanyang katahimikan, doon natagpuan ni Lani ang sagot. Isang gabi, habang tahimik ang buong paligid, ngunit sa pusod ng kadiliman, may isang kaluluwang gising, hindi mapakali. Si Lani. Nagising siya at napansin na wala si Rico sa tabi niya. Kumunot ang kanyang no. Lumabas siya ng kwarto, hinanap ang asawa. Narinig niya ang bahagyang pagsara ng isang pinto. Napahinto siya. Tumingin sa paligid, nakiramdam. At sa sandaling iyon, may bumagsak na malamig na pakiramdam sa kanyang dibdib. Tahimik ang gabi, ngunit hindi mapalagay si Lani. Hindi niya mapigilan ang gulo sa kanyang isipan. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pilit pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. Ilang linggo na siyang kinakalaban ng sarili niyang isip. Sinasabi niyang mali lang ang iniisip niya, na wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit ngayon, hindi na siya makapagsinungaling. Ang tunog ng dahan-dahang pagsara ng pinto nitong mga nagdaang gabi ay hindi guni-guni. Hindi iyon normal. Hindi iyon isang bagay na dapat ipagsawalang bahala. Dahan-dahan siyang tumayo, pinakikiramdaman ang paligid. Marahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto at lumabas sa madilim na pasilyo. Malamig ang hangin, tahimik ang buong bahay. Ngunit mula sa balkonahe, may maririnig siyang mahihinang bulungan. Nagpatuloy siya sa paglakad, maingat na hindi gumawa ng ingay. Sa bawat hakbang niya, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. At nang marating niya ang bukas na pintuan ng balkonahe, nakita niya ang tanawin na hindi niya kailanman inakalang magpapabagsak sa kanya. Si Rico at Mira magkalapit. Napakalapit. Isang maling hakbang na lang at tuluyan na silang mahuhulog sa kasalanan. Nakayakap si Mira kay Rico. Nakapikit habang nakasandal sa dibdib nito. Dahan-dahang itinataas ni Rico ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ng hipag. At bago pa niya ito tuluyang mahawakan, isang boses ang nagpatigil sa kanila. "Rico." Isang salita lang, ngunit parang dagok sa dibdib ni Rico. Mabilis siyang lumayo kay Mira, parang isang batang nahuli sa kasalanan. Si Mira, natigilan, biglang namutla. Pareho silang dahan-dahang tumingin sa pinagmulan ng tinig. Si Lani, nakatayo sa pintuan ng balkonahe. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Ngunit ang mga mata niya, hindi pa kailanman nakita ni Rico ang ganoong titig mula sa kanya.
Isang titig na puno ng sakit, galit at pagkasuklam. Gaano nakatagal? Malamig na tanong ni Lani. Sagutin mo ako, Rico. Gaano nakatagal? Walang sumagot. Tahimik ang gabi, ngunit ramdam ni Rico ang bigat ng katahimikang iyon. Si Mira ang unang bumigay. Lani, patawarin mo ako. Pero bago pa siya makalapit kay Lani, isang malakas na sampalang tumama sa kanyang pisngi. Malandi ka. Napayuko si Mira, hinawakan ng pisngi niya kung saan dumapo ang kamay ng kapatid. Hindi niya kayang tumingin kay Lani. Hindi niya kayang harapin ang sugat na nilikha niya. Hindi ko sinadya, mahina niyang bulong. Hindi mo sinadya? Tumawa ng mapait si Lani. Hindi mo sinadya. Ilang beses mong pinag-isipan ito, Mira? Ilang beses mong hinayaang bumigay ang sarili mo? Ilang beses mo akong pinagtaksilan? At sasabihin mong hindi mo sinadya? Nang hina si Mira, napaluhod siya sa harapan ni Lani, humahagulgol. Lani, patawarin mo ako. Ngunit ang kapatid niya ay hindi natinag. Nakatingin lang si Lani sa kanya, parang hindi makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang pinakamalapit sa kanya ang siyang magpapabagsak sa kanya. Si Rico naman tahimik lang. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Pero nang humakbang palayo si Lani, doon niya lang nagawang kumilos. Lani, wag mo akong hawakan. Matigas ang tinig nito. Lumingon ito kay Rico at sa kauna-unahang pagkakataon, parang hindi na siya kilala nito. Mahal mo ba siya? Napasinghap si Mira. Tumigil siya sa pag-iyak at tumingin kay Rico. Hinihintay ang sagot nito. Tahimik si Rico. Hindi agad nakasagot. Ilang segundo siyang nakatingin kay Lani, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nang tuluyan niyang ibinaba ang kanyang tingin, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lani. Hindi mo kailangang sumagot, Rico. Ang katahimikan mo na ang sumagot para sa'yo. Humakbang siya palayo. Walang luha, walang sigaw. Simula ngayon wala na kayo sa buhay ko. At hindi na siya lumingon. Habang papalayo si Lani, si Mira naman ay halos madurog sa sakit. Tumakbo siya papunta kay Rico, hinawakan ang kanyang kamay. Kuya Rico, hindi mo ba ako ipaglalaban? Hinila ni Rico ang kamay niya palayo. Hindi siya tumingin kay Mira. Hindi kita kayang ipaglaban, Mira. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ko. At sa gabing iyon, siya naman ang lumayo. Si Mira, tuluyang napaluhod sa dilim, nanginginig at wasak. Habang unti-unting bumabalot sa kanya ang bigat ng katotohanang hindi na mababago. Mula sa gabing iyon, naging estranghero na sila sa isa't isa. Si Rico, bagamat pinagsisihan ng lahat, ay nanatiling nag-iisa, bitbit ang bigat ng kasalanang hindi na maibabalik. Si Mira patuloy na hinabol ng kanyang sariling anino na wala hindi lang ang pag-ibig kundi pati ang tiwala sa sarili. At si Lani, bagamat nagpatuloy sa buhay, ay hindi na kailanman lumingon sa nakaraan, tinuldukan ang isang kabanata na kailanman ay hindi na niya gustong balikan. Si Lani iniwan ang lahat, lumipat sa ibang lugar, pilit binubuo muli ang kanyang buhay. Hindi madali ang paglimot, hindi madali ang pagsisimula. Sa bawat tahimik na gabi, naririnig pa rin niya ang mga salitang bumago sa kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng sakit, natutunan niyang mahalin ang sarili. Natutunan niyang ipaglaban ang kapayapaang hindi niya nahanap sa pag-ibig na kanyang ibinigay. Hindi na siya lumingon, hindi dahil sa galit, kundi dahil alam niyang ang paglimot ay bahagi ng pagpapatawad, at ang pagpapatawad ay daan patungo sa tunay na kalayaan. Hindi niya nakalimutan, pero natutunan niyang mabuhay muli. Si Rico na natiling mag-isa. Pinagsisihan ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Si Mira walang natitira. Nawala ang kapatid niya, nawala ang lalaking minahal niya, at higit sa lahat, nawala ang sarili niyang respeto sa sarili, at sa dulo, walang panalo. Ang tukso ay maaaring dumaan sa buhay ng kahit sino, ngunit ang tunay na pagsubok ay kung paano ito lalabanan. Ang isang pagkakamali ay maaaring sirain ang tiwala, at minsan, ang mga sugat na dulot nito ay hindi na maaaring paghilumin. Sa pagtataksil, walang tunay na nananalo, lahat ay talo. Sapagkat ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, kahit anong pilit na pagbuo,
Hindi na ito kailanman magiging tulad ng dati. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.